Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At siyempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At siyempre, pasalamatan din natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much! At siyempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Nemi Hasigawa. Meron siyang 72 na mga comments. Nandyan din si Sampagita. Meron siyang 47 na mga comments. Mario Palanog. Meron siyang 21 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato. Meron siyang 21 na mga comments. And Tess Faraon. Meron siyang 20. Lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan itong si Digong, Sara Duterte, ang kanyang impeachment, pag-usapan din natin si Baste at saka si Pulong, at saka yung mga gonggong ng mga DDS vlogger mga kababayan na napapakalat pa rin ho ng mga fake news, dito muna tayo kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta mga kababayan, nakita natin na nagbalat sibuyas. Naapektuhan siya sa mga comment ng mga netizens mga kababayan, naapektuhan yung gonggong at saka mukha yatang meron siyang plano nakakasuhan. Kung sino man yung babatikos kay Marcoleta mga kababayan, planong kakasuhan. Anong nangyari sa Ivan? Kasi nga meron pong netizen na nag-comment sa kanya tungkol sa kanyang pananaw, tungkol sa kanyang stand sa West Philippine Sea. Which is, di ba, sinabi niya mga kababayan na i-give up na lang natin, pero wala siyang sinabi na ibigay mga kababayan. Basta i-give up lang daw, di ba? Parang wala yung wala namang malaking kaibahan doon sa kanyang sinabi mga kababayan. Nakita natin na nasa side siya ng China. Pati din ang kanyang mga kasamahan na mga DDS senators mga kababayan. Kaya nga 'di ba sila ay binansaga na Chinator. 9 sila lahat mga kababayan, Chinator. So dito sa isang netizen at saka vlogger mga kababayan na nagngangalan na Nutriban, siya ay naapektuhan. Bakit? Kasi nga, si Nutriban mga kababayan, hindi basta-basta ho na vlogger. Vlogger ho na hindi natin nakikita yung vlogger na letter B mga kababayan. Kasi kapag vlogger na letter V, as in Vine, katulad namin, yung nakikita ninyo na nagbablog mga kababayan. Kapag vlogger naman na speeding, letter B, as in boy mga kababayan, yun ay nagsusulat lang dyan sa kanyang Facebook page. Diba? So nag-gets na ba natin ang kaibahan mga kababayan sa vlogger? Kapag letter V, as in Vine or video, nakikita ninyo katulad kay Sir Ivan. At kapag letter boy na vlogger mga kababayan, nagsusulat ng huyan dyan sa kanyang Facebook page. So ngayon, itong si Nutriban Republic mga kababayan, kilala ba natin si Nutriban Republic? Hindi basta-basta na vlogger. Kasi malakas din ang kanyang engagement mga kababayan. At kapag meron siyang pinopost na articles, kanyang kokomentaryuhan, or meron siyang batikos tungkol sa isang politiko, talagang wide ang kanyang engagement. Maraming nakakabasa, maraming nakakakita mga kababayan. At nakaabot yan kay Marcoleta. So dito muna mga kababayan, after po sa sinabi ni Marcoleta na i-give up na lang natin yung Kalayaan Island Group, meron siyang articles, o meron siyang post mga kababayan kay Marcoleta. And after that, merong nasundan, kanyang gintag, kanyang kinull out yung COMELEC.
Di ba si Marcoleta mga kababayan, meron niyang issue sa Comelec. Siguro, medyo hindi kasi nag-action masyado itong Comelec mga kababayan. So kinulat ni Nutriban Republic ang Comelec. Di ba ang issue ni Marcoleta sa Comelec mga kababayan ay tungkol sa kanyang susi? Kasi nga merong discrepancy. Ang binigay niya na total, anong tawag ng mga kababayan? Ang binigay niya kasi na net worth at saka doon sa susi mga kababayan is only 52 million pesos. Yun ang kanyang diniklara na net worth at saka wala pang donors mga kababayan doon sa susi. Pero nalaman natin at mismo rin po yang sinabi ni Marcoleta na ang kanyang nagasta sa pangangampanya mga kababayan is 140 million pesos. Ibig sabihin, mayroong discrepancy. Paano siya nakagasta ng 140 million pesos mga kababayan sa kanyang pangangampanya ang kanyang net worth doon sa susi is only 52 million pesos. Wala pang donors mga kababayan. Di ba ang palusot ni Marcoleta? Kasi meron din siyang mga kaibigan na nagbigay sa kanya, tumulong sa kanyang pangangampanya. Pero hindi niya pinangalanan. Kapag hindi pa pangalanan, meron yang problema mga kababayan according sa rules ng taga-Comelec. So ang ginawa ni Nutriban Republic, kanyang kinulat ang Comelec, kanyang gin-follow up mga kababayan. So dito rin sa isang post ni Nutriban Republic tungkol din sa West Philippine Sea. Na-trigger itong si Marcoleta mga kababayan. Kasi kitang-kita natin doon na talagang maka-China. Pero sinabi ni Marcoleta, hindi doon siya maka-China mga kababayan. Kundi sinabi lang doon niya ang totoo. Ngayon, doon sa kanyang programa sa Saganang Pilipino mga kababayan o Saganang Pilipino ba yan? Basta Saganang Mamamayan nga pala, doon sa kanyang programa sa Net25. Siyempre ang Net25 mga kababayan, hindi lang naman yan media platform, yan din ay national TV. Kasi nakikita rin po yan sa TV mga kababayan. Pinangalanan niya kung sino ang admin ng Nutriban Republic. Meron siyang binanggit mga kababayan na PMQ. Tapos binanggit rin doon kung saan nagtatrabaho itong si Nutriban Republic daw mga kababayan. Binanggit niya doon, gunggong talaga eh. So ibig sabihin mga kababayan, parang parang pagbabanta. Sa tingin ko lang parang pagbabanta yon mga kababayan ang ginawa ni Marcoleta. Diba? Yan ay balat sibuyas. Dapat hindi ganyan itong si Marcoleta mga kababayan. Kung ayaw niya na siya ay mabatikos mga kababayan, kung ayaw niya makabasa ng mga komentaryo ng mga netizen, hindi na lang sana siya tumakbo sa national position. Diba? Kasi kung isipin natin mga kababayan, bakit niya nalaman ang inisyal ng admin ng Nutriban Republic? Paano niya nalaman yan? Ang ibig sabihin, ginweaponize niya ang kanyang national position. Malamang sa tingin ko lang Marcoleta, baka meron kang nilapitan na agency. Alam natin ang agency. Meron agency mga kababayan na alam nila yung inisyal kung sino ang may-ari ng inyong Facebook page. Malalaman nila yan, di ba? Hindi natin babanggitin, pero alam na natin yan. Di ba nandyan sa cybercrime? Alam nila yan kasi kukontakin nila yung Facebook page mismo mga kababayan, yung Meta, kukontakin nila at saka ibibigay mo yung Facebook page na name, tapos malalaman nila kung sino ang may-ari mga kababayan, kung sino yung admin. Mukhang ginamit ni Marcoleta ang kanyang national position, which is hindi dapat mga kababayan. Kasi nga unang-una, si Nutriban Republic, siya ay content creator. Siya ay isang komentary vlogger na Facebook page mga kababayan. Pero ito ang ginawa ni Marcoleta. So pakita ko muna sa inyo mga kababayan para maintindihan natin. For more details, let's watch this. Kasi noong before the arbitral ruling, ang pananaw nga natin dito ay isang buong isla to, Sen eh. Ang gumawa kasi niyan, si Pangulong Marcos Sr. Yung PD 1596. Oo. Opo. Pangulong Marcos, PD 1596, Nilagyan ng box. binax niya. Sama pa, may box. Believe ka rin di ba? Isip-isipin mo, wala pang UNCLOS Naunahan, no? Wala pang UNCLOS, naisip niya ng i-box Oo. yung Kalayaan Island Group. Para wala nang makapasok. Oo. Pagkatapos, nung nagpa-arbitral tayo, Teka muna. sige. Di 1978, Opo. naisip niyo, dinabox natin. Hindi, ang ganda. 1982,
pinag-usapan dapat magkaroon na ka ng UNCLOS. Ayun, yung UNCLOS muna. Nag-uusap pa lang 1982 eh. Oo, UNCLOS muna. Kailan nagkaroon ng kaganapan ng UNCLOS? 1997. Ang tagal pala, no? Oh, ngayon, sana man lang kung sino representative natin nung pag-usapan yung UNCLOS. exclusive economic zone. Aha. Dapat hindi sila pumayag sa 200, ginawa sana lang 300 para nasakop natin yung KIG. Dito ba nabuo yung 200 nautical miles na? Nung may UNCLOS Nung na nga, nag-UNCLOS 1997 yun eh. Ayun. Congratulations, Notre Ban. Ayun. At inuulit ko, ikaw si PMQ. PMQ Ayan. ng GCash. Ikaw ay naglingkod sa GCash. O yan ha, sinasabi ko na sa'yo. Nakita mo, 3 minuto ang sinayang ko sa aking trabaho para lang makilala kita. At ikinagagalak kitang makilala. PMQ. Ayun. O yan. Okay, so itatanong natin dito. Mga kababayan ko, sa tingin nyo ba tama ang ginawa ni Marcoleta na binanggit niya yung initial ng admin ng Notre Dame Republic at saka binanggit rin niya kung saan ito nagtatrabaho, mga kababayan? You think okay lang? Diba? Balat sibuyas itong si Marcoleta, mga kababayan. Ayaw niya kasi na siya ay mabash. Ayaw niya kasi na siya ay komentaryuhan. Diba? Kasi nga nakita niya na itong Facebook page ito na Notre Dame Republic, malakas yung engagement, marami nakakabasa. So sininggle out niya, mga kababayan. Diba? Ganon si Marcoleta. Pero nakita rin natin, mga kababayan, diba? Meron ding isang senator na kinasuhan yung vlogger. Diba si Senator Risa Ontiveros, diba meron siya mga vlogger na kinasuhan? Kasi ang problema doon sa mga vlogger na yung mga kababayan versus Risa Ontiveros, napaka below the belt naman kasi ang ginagawa nila. Pero itong si Notre Dame Republic versus Marcoleta, hindi below the belt na naratibo. So malaki yung pagkakaiba, mga kababayan. Pero dito kay Marcoleta, even though na siya nito ay nagbanggit or nagbanta, sa tingin natin ha, mukhang siya ay nagbanta, mga kababayan, so kaya binanggit niya yung pangalan. So merong post, mga kababayan, kahapon si Notre Dame Republic, sabi niya, I am a private citizen running a political commentary page. I criticize a public official on matters of public interest. In response, a sitting senator referenced my initials and my private employer on national television. I am putting this on record because this is not how a healthy democracy is supposed to function. This is what power asymmetry looks like in practice. When someone vested with state authority shift a public debate away from ideas and towards personal identifiers. When institutional power is used not to engage but to signal. When the boundary between public accountability and private life is deliberately blurred. I take this seriously. And yes, for the record, I do have a real corporate career. I work a full-time job. I earn my living the same way millions of Filipinos do, through discipline, deadlines, and honest labor. I am not just a blogger. Like most Filipinos, I work hard during the day and speak up as a citizen when I can. So ngayon, mga kababayan ko, kanina din meron post itong si Notre Dame Republic na siya daw muna ay mag-step back sa kanyang pagiging vlogger. Step back muna siya, mga kababayan. Siguro sa tingin niya na yung binanggit, yung ginawa ni Marcoleta, yun ay pagbabanta na. Kasi nga binanggit na ang pangalan or initial, mga kababayan, hindi pa full name, pero initial. Pero bakit niya nalaman ni Marcoleta, mga kababayan? Ginawa ba yan ni Senator Risa Ontiveros dun sa mga vlogger? Hindi, kundi initial pa rin, kundi ang kanilang alias pa rin ang ginamit ni Risa Ontiveros. Pero dito kay Marcoleta, ang initial na, mga kababayan. Diba sa tingin nyo ba, mga kababayan ko, yun ba ay pagbabanta ni Marcoleta doon sa vlogger ni Notre Dame Republic? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, kasi ito din ay malaking sampal kay Marcoleta. Merong isang historiador, nagngalan, mga kababayan, na si Mamona Magno Velos. At dito sa kanyang ginawa na documentary or vlog, dito na tinalaman na yung Kalayaan Island Group, 17th century pa, mga kababayan, nandyan na pala yan sa mapa. Ito ang kanyang ebidensya. For more details, let's watch this. Have you seen the Murillo Velarde map at the National Library? Did you know that that is not the only version? I am Mona Magno Veluz. I hunt down ancestors and chase fascinating stories in Philippine history.
This is the Murillo Velarde map. You can find this large-scale version and its story at the National Library of the Philippines permanent exhibit. The map includes vignettes of ships, saints, sea creatures, and symbols of the Spanish Empire. The map was first printed in 1734 and is often called the mother of all Philippine maps, not because it is the oldest. It was the first to show the Philippines as a fully measured, carefully observed archipelago. The map was created by Jesuit scholar Pedro Murillo Velarde. The engraver was Nicolas de la Cruz Bagay, a Tagalog artist. You can see his name at the bottom right of each map, along with the year he engraved it. The large map printed in 1734 was not the only version. The engraver made smaller copper plates of the same map over the years, meant as attachments to history books. I saw some of these maps and books at the Leon Gallery recently. It was also my first time handling books with lambskin covers. The first book is Historia de la Provincia de Filipinas de la Compañía de Jesus, published in 1749. The book covers Jesuit missions in the Philippines, the affairs of the governors, naval battles, Sangli revolts, and broader colonial activities. The smaller version of the Murillo Velarde map from this book more clearly depicts the tiny group of islands on the west side of the archipelago known as Galit, Panakot, and Lumbay. These have been cited as evidence for our claims in the international dispute over the West Philippine Sea. In addition to the Murillo Velarde map, the book includes an engraving by the Tagalog artist Lorenzo Atlas. It features Virgen de la Rosa, the patroness of San Pedro de Makati, and Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, the patroness of Antipolo. The second book, or should I say set of books, is the 14-volume Historia General de Filipinas, written by Juan de la Concepcion, published in 1788. It also contains a smaller fold-out version of the Murillo Velarde map, 1/4 of the original, but there is a difference, and it comes with a side story. The Jesuits were expelled from the Philippines in 1768, but the map was made by a Jesuit priest. The term Compañía de la Jesus, or Society of Jesus, Jesuits for short, was removed from the map that accompanied this book series. An ornate border was added to cover the scraping. See the comparison? These rare books and maps are going under the hammer at the Asian Cultural Council auction on February 14 at the Leon Gallery. What this all reminds us is that maps are never just maps. Given the ongoing debates over the West Philippine Sea, we know that maps are living documents. They can be revised, resized, censored, and repurposed. The Murillo Velarde map did not change because the islands moved. It changed because the powerful mandated it. Gustuhin man ng may kapangyarihan na burahin at ibahin ang mapa sa papel, hindi magbabago ang lupa, ang dagat, at ang mga Pilipinong nagmamay-ari nito. O, diba? O, diba? 17th century pa lang mga kababayan, nandyan na ho sa mapa, old map, yung Kalayaan Island. Tapos gusto ni Marcoleta na i-give up na lang mga kababayan. Sana makita ito ni Marcoleta para siya matauhan mga kababayan. Kasi ang dami pa niya mga sinasabi. Siyempre, dun sa kanya programa sa Saganang Mamamayan, ibida siya dun. Kasi nga programa niya doon siya nagdrama mga kababayan. Hanggang nakaabot doon, hanggang umabot doon sa binatikos niya o tinira niya ang isang Facebook page na Nutriban Republic. Meron din mga kababayan na nag-viral na balita. Ano sa Ivan kagabi, before nag-vlog si Ivan, na itong tungkol sa ginawa ng netizen na nilagyan niya ng mga mukha ng mga DDS senators. Yung tinatawag natin na Chinators, mga kababayan. Yung traidor ng bayan. Kung meron mang 9 line ang China, meron ding 9 Chai senators ang Pilipinas. Ito ang balita, mga kababayan. Viral ngayon ang umano'y bagong 9 line ng China, kung saan tampok ang shop na tinaguriang Chinators. Lalo pang uminit ang debate sa internet sa isyu ng sigalot sa laot. Kumakalat ngayon sa social media ang isang larawan ng mapa ng South China Sea. Nakabalandra rito ang mukha ng siyam na tinaguriang Chinators na hindi lumagda sa Senate Resolution 256. Kinabibilangan ito ng magkapatid na Cayetano at sina Senators Bato de la Rosa, Bongo, Cheese Escudero, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at Joel Villanueva. Nakalagay ang mga mukha sa mga iginuhit noon na 9 line ng China. Wala pang pahayag ang siyam na senador. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, pag-aralan natin. Ako, as Senate President, pag-aaralan ko. Kung gano'n kung merong nagbi-bring up ng issue na bakit ginaganon yung senador. O dapat yung siyam ay pumalag. Di ba?
Hanapin nila kung sino yung nag-upload nun. Sino yung source, sino nag-upload, sino nag-invento. At kung nasasaktan sila no sa post na yun. Tuloy sa regular session sa Lunes ang pagtalakay ng Senado sa Senate Resolution 256 na kumukondena sa ilang opisyal ng Chinese Embassy dahil sa umano'y pananakot at pambabastos nila sa ilang Pinoy officials na tumutuligsa sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni Espisoto, dapat noong Miyerkules ay ipapasa na nila ito kapag natapos ang pagtatanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Pero hindi natuloy dahil sa pumalyang kudeta sa Senado. Pabor din si Espisoto sa one person, one account sa social media para mawalaan niya ang mga troll sa bansa. Katunayan daw ay mayroon na siyang panukalang batas para rito. Kailangan lang anyang makipag-coordinate ang gobyerno sa mga social media platform para malimitahan ang pagkakaroon ng mga multiple account ng isang individual. May bill ako sa Senate. Titignan ko kung saan napunta. Meron akong idea kasi before this the Congress started. Sabi ko dapat ang internet, whatever anong platform sa internet, kailangan one person, one account. Ubus yung mga troll. Dahil sa word war sa sigalot sa laot, dumarami raw ang coordinated online attacks laban sa Pilipinas at sa mga opisyal ng gobyerno na nagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nako, yari ang mga trolls ng DDS mga kababayan. Kung matutuloy yan, maging batas yung sinabi ni Senate President Tito Soto na merong polisiya sa Facebook, one account, one page lang. Diba? Dapat isa lang may-ari mga kababayan. Ubos ang trolls ng mga DDS. Kasi nga, di ba, maraming trolls ang DDS mga kababayan, isang account lang, isang totoo na Facebook page, marami siyang pages. Mga kababayan, yung mga pages na yun na ang mga trolls. Di ba? Ganyan ho ang galawan ng DDS. Kasi nga, China-funded daw eh. Di ba? China-funded. So, malaki ang funders. China-funded na mga trolls. So, mga kababayan ko, bakit naman magagalit itong mga DDS senators ito kung sila ay tatawagin na Chinators? 'Di ba? Bakit naman sila magagalit? Kasi nga, 'di ba, dapat lang sila itawagin na Chinator kasi hindi nila kayang ipagtanggol ang ating teritoryo. Ito nga si Marcoleta, parang naging Robin Hood Padilla 2.0 mga kababayan. Ngayon na ba natin, Robin Hood 2.0 itong si Marcoleta. Sumigunda siya kay Robin Padilla. Parang papunta na talaga doon eh. Kung anong klaseng pag-uutak si Robin, ganun na din itong si Marcoleta. Baga magalit sa atin sa Marcoleta mga kababayan. Ipapahanap niya si Ivan. So anyways, before tayo magpatuloy mga kababayan, siyempre dito muna tayo sa good news para malaman ho ng mga DDS kung ano ang mga bagong proyekto, mga programa ng Marcos administration at kung ano yung mga tinatrabaho ng ating presidente. For more details, let's watch this. Lumaki ang pagkakataong makapag-aral ng mga kapos pero nangangarap maging doktor, nurse at iba pang kurso sa siyensya. Bigyan din ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa groundbreaking ng College of Allied Health Sciences Building ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sa layuning mapatatag pa, hindi lamang ang edukasyon kundi pati na ang sektor ng kalusugan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences Building. Isa itong 5-story building na layuning makapagbigay ng state-of-the-art College of Medicine na magtatampok ng makabagong classroom, laboratorio, simulation rooms at research facilities. Sa pagbibigay ng pondo upang maipatayo ang itong pasilidad na ito, layon ng pamahalaan na mabigyan ng oportunidad ang mga estudyanteng nangangailangan na makapag-aral sa mahusay na universidad. Target nito ay maging academic hub para sanayin ng mga medical professional ng susunod na henerasyon. Dito mabibigyan ng pagkakataon ng mga kapuspalad pero determinadong estudyante ng lungsod ng Maynila na makakuha ng medical courses gaya ng physical therapy, medicine, nursing at iba pa. Nakakasiguro ako na huhubugin ng eskwelahang ito hindi lamang ang kaalaman at karanasan ng ating mga future na doktor, ngunit pati na ang kanilang prinsipyo at ang kanilang karakter. Kinilala rin ng Pangulo ang mga hamon sa edukasyon at healthcare sa bansa kaya siniguro ang mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ito. Gaya na lamang ng pagbuhos ng 500 billion pesos sa health sector. Dagdag pa ang iba't ibang programa gaya na lamang ng zero balance billing at pagbibigay ng medical scholarship sa state universities.
Lahat ng ito ay inaasahang magpapabuti ng serbisyong medikal at magpapalakas ng ating health sector. Hindi na po natin hahayaang magtiis sa sakit ang ating mga kababayan dahil sa kawalan ng pagtustos at pagpagamot. Hindi natin hahayaang nahihirapan ang mga pamilya sa mga probinsya dahil sa layo ng kanilang lalakbayin para makarating sa ospital. Oras na matapos ang konstruksyon, nasa 5,000 estudyante ang magtatapos sa itatayong eskwelahan kada taon. Sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng halos 3,000 gurong nabigyan ng promotion. Nabigyan ng progreso ang karera ng mga guro. Nagkaroon din ng dagdag na allowance at konkretong pinansyal na benepisyo para magpabuti ang kanilang kabuhayan at bilang pagkilala sa kanilang serbisyo. Nanumpa ngayong araw ang nasa 2,900 ang mga public school teachers at school leaders mula sa National Capital Region sa kanilang mga bagong pwesto. Sinaksihan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara ang seremonya. Ang mga guro ay nanumpa para sa kanilang posisyon bilang mga Teacher 3 hanggang 7, Master Teacher 2 hanggang 5, at Principal 2 hanggang 4. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang matinding sakripisyo na ginagawa ng mga guro para sa bansa. Hindi lamang anya sa loob ng silid-aralan natatapos ang kanilang mga ginagawang tungkulin. Kung minsan, pag uwi ninyo sa gabi, imbis na magpahinga, nakatutok pa kayo sa paggawa ng lesson plan, pag-check ng mga papel at saka mga assignment. Kayo rin ang tumatayong pangalawang magulang para sa ating mga estudyante at gumagabay sa ating mga kabataan. At kapag kailangan ng bayan, kayo ang nagbabantay sa presinto pa tuwing eleksyon at pag nagpupunta sa bawat bahay para sa mga census activities. And for that, this nation is grateful to you all. Naniniwala rin ang Pangulo na ang laban para sa pagkakaroon ng mas magandang pamamahala ay nagsisimula sa magandang edukasyon. Hindi lamang ito mareremedyohan ng mga batas at mga polisiya ang paglutas sa mga problema ng bansa. Bagkus ito ay mangangailangan ng disiplina, katapatan at pagmamalasakit. Sa bawat batang natuto ng tama at mali, sa bawat kaalaman na naibabahagi dito nagsisimula ang pagbabago. At kayo, ang ating mga guro, ang humuhubog nito. While the family is our first school, the classroom is where the values are put into practice in a larger context. Ngayong taon, aabot sa 1.34 trillion pesos ang budget ng Department of Education ngayong taon o katumbas ng 4% ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Mas mataas kumpara sa iba pang mga bansa na nagnanais ring pagandahin ang kanilang education system. Tiniyak rin ng administrasyon na ang Service Recognition Incentive para sa mga guro at non-teaching staff noong nakaraang taon ay maibibigay, kung saan naglaan ang pamahalaan ng karagdagang 7 bilyong piso. Para masigurong lahat ng eligible na mga guro ay buong matatanggap ang benepisyo, na-release na rin ang 10,000 piso na teaching allowance para sa school year 2025-2026. Inilabas na rin ang guidelines para sa pag-release ng 7,000 pisong medical allowance noong 2025. Patuloy rin ang paglikha ng mga bagong teaching positions at pagbawas sa paperwork ng mga guro upang mapagtuunan nila ang pagtuturo. Nais ng administrasyon na wala na ring guro ang magre-retiro na nananatiling teacher 1 ang pwesto. Palalawakin rin ng administrasyon ang career path ng mga guro. Sa kabuuan, aabot sa 2,186 na mga guro at principal ang napromote sa pamamagitan ng natural vacancies, habang 729 naman ang napromote sa pamamagitan ng expanded career progression o ECP reclassification. Isinagawa ang promotion ng mga guro sa pamamagitan ng fast-track process na pinagsama ang appointments mula sa natural vacancies at position reclassification sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP framework. Dahil dito, masaya si Teacher Ami na napromote siya mula sa pagiging Teacher 3 patungong Teacher 6. Nag-try lang po ako magpasa ng mga forms na mga requirements and na-approve po ako na Teacher 6. Para kay Education Secretary Sani Angara, ang nasabing promotion ay pagtalima sa kagustuhan ng administrasyon na pabilisin ang matagal nang naantalang career progression sa sektor ng edukasyon.
pagka na-promote sila, kinikilala yung skills nila in teaching, tapos syempre gaganahan din yung tao pag magturo kapag na-promote siya. So kitang-kita natin ngayon pa lang ang sasaya ng ating mga teachers. Tiniyak rin ng kagawaran na mapopromote pa rin ang mga gurong walang master's o doctorate degree. Siniguro rin ng DepEd na hindi na magkakaroon ng kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa susunod na taon. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga balita mga kababayan, please like naman po sa ating video. At para malaman din ng ating mga kababayan, mga kaibigan ninyo, inyong pamilya, andyan yung kapitbahay, para malaman nila ang mga totoong mga balita, please i-share natin ang ating vlogs mga kababayan. Okay, so malaking tulong yan. So anyways, before tayo magpatuloy, syempre i-shoutout na natin ang ating mga suki, ang mga early birds, yung laging nanguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Ma'am Emilda Montebon from Lapu-Lapu City, Cebu. Nandyan din si Annalie Huanta. Hi to M.E. Rales Garlinga, Jocelyn Flores, Emmy Mapalad. Nandyan din si Noel Narcida, Mila Valdez, Noli Catalia. Nandyan din si Tess Faraon, Florifigo Mapak from Toronto, Canada. Shoutout natin si Mercedes Pri, Ninita Omali, Zaldi Gumalog, Pilar Sita Masirag. Nandyan din si Gary Bautista, John MC Gold. Nandyan din si Terby, Leonardo Manansala, Evelyn Garcia, Ashin from Greece, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan muna natin itong si Dean Chase. Ang kanyang totoong pangalan, di ba alam na natin, si Michael Cano, aka Dean Chase, mga kababayan. So itong si Dean Chase, meron siyang vlog the other day na umiyak, mga kababayan. Umiyak na. Kasi nga, itong si Dean Chase, pinaghahabol na pala ngayon ng ng FBI, mga kababayan. Kasi isinumbong na itong gonggong na to. Siya yung napakalat. Makailang beses na napakalat ng piki na video ito si Dean Chase, mga kababayan. Siyempre, kinontrata ito ni Maharlika para gumawa ng piking video. So ito ang kanyang kadramahan, mga kababayan. But who expect na mag-viral ko? I did not ask for this! Okay, I don't know what to do. I really don't know what to do. Nagkuro ko kasi it's too much. It's too much. Ilaptara mo ko. That's why, guys, what I'm doing right now is literally putting my life on the line. I know my mom would be furious sa akong magipangbuhat dili karon. And God help us all. God help us all. Oh, drama, 'di ba? Deserve 'yan. Dapat talaga ikulong tong gonggong na 'to. Tsaka napansin ko mga kababayan na itong si Dean Chase, 'di ba, siya po ay nanawagan. 'Yon yung previous niya na vlog na kung saan napakita siya ng piki na video na AI na merong ganun daw na ginawa itong pamilya Marcos, si PBBM at saka si Felisa, at saka meron silang hinire yung pinangalanan nila na Mr. T. Mga kababayan, so ngayon, itong si Dean Chase, di ba siya ay nanawagan? Hinamon niya si President BBM or si Felisa na siya ay kakasuhan daw. Siya ay kakasuhan para ilatag doon niya, ipakita doon niya ang kanyang mga ebidensya, mga kababayan. Siya ay nanawagan. Pero siya ay hindi pinansin ng pamilya Marcos, mga kababayan. So ngayon, ito na naman ang kanyang kadramahan. Magandang araw po sa ating lahat, and this is Dean Chase. It's been a couple of days since we have released that video, the first couple, and it's been really surprising to us that the Malacanang Palace has not responded nor made a statement about the scandal that was released. How are we able to tolerate this kind of act from the President himself? Grabe pong pinagagagawa niya. What else needs to be shown? Ano po ba ang kailangan pa nating makita para may gagawin po tayo na paalisin na po yan? This is not inciting for sedition. What we can do is that we can file an effective impeachment case with all of these evidences that we have shown. As a matter of fact, ilang beses na po namin yan, kami po ni Maharlika, ibang beses na po namin yung inuudyok po na kasuhan na po kami. Pero up until now, hindi po kami makasuhan. You know why? Because it's the truth.
What we want from the president is we want him to do a hair follicle test. And it's that simple. If you cannot even do that, at least file a case against us para malaman po naming lahat na ikaw po ay nasa matinong pag-iisip bilang isang presidente po ng isang bansa. You are taking care of more than 100 million people. Hindi po isang barangay lang ang niraran nyo, isa pong bansa, Mr. President. And their respond basically not saying about it means that they don't care about the public. What the public is talking about, this is a public concern. Pera po natin ito. They paid $40,000 po sa isang escort mail service. They paid more than 2 million pesos. We should be really concerned about that. That's public funds. That's misuse of public funds. That's our money. Pera po natin yan. At oras po natin yung ginamit nila na instead of pumunta po sila dito for a business trip, for an official business trip, on an official trip by the president. Pero iba pong ginawang trip nila. Them not responding to this is basically them telling us, fuck that scandal. Wala kaming pakialam dyan. They're trying to show that they're untouchable. Why are we tolerating this? Why is the public tolerating this information? This is not fake news. Ilang beses na namin yung pinagsasabi ni Maharlika na they need to file a case against us. They need to sue us. Because we need to find the truth. We need to know the truth. Up until now, ilang beses na, ilang araw na namin hinihintay na makasuhan kami pero wala pa rin. And again, this is Dean Chase saying God bless the Philippines and God save the Philippines. Again, this is Ivan saying sana makulong kang gunggong ka. Kasi napakalat siya ng fake news mga kababayan. Bakit naman siya papansinin? Unang-una, bakit naman siya papansinin ng first couple mga kababayan? Yung skandal na yun, yung video na yun, klarong-klaro naman na AI. Bakit naman siya papansinin? Di ba nanawagan siya na silang dalawa ni Maharlika ay kakasuhan daw ng pamilya Marcos? Hindi sila kinasuhan. Bakit? Baliwala lang yan. Unang-una, piki ang video. Pero tayo mga kababayan, pwede natin siyang mapapauwi sa Pilipinas. Kung gusto niyang makasuhan ng presidente at ng first lady, dito siya dapat sa Pilipinas. Umuwi silang dalawa ni Maharlika sa Pilipinas. Pero bakit hindi sila umuwi mga kababayan? 'Di ba? Makailang beses na tayo nanawagan sa kanya na dapat dito siya sa Pilipinas, umuwi siya kung gusto niyang makakasuhan. Silang dalawa ni Maharlika. Kapag nandito siya sa Pilipinas, maraming kaso talaga, mga kababayan. Aasahan natin yan. Tayo po, pwede natin siyang mapauwi, mga kababayan. Sa anong pamamagitan, Sir Ivan? So ano ang gagawin natin? So nakita ko yung post ni Tia Tan, mga kababayan, na vlogger. Isa siyang pro admin na vlogger. Si Live Awake Tia Tan. Sabi niya, calling Filipino Americans report fake and AI-generated videos of PBBM to the FBI. Pwede tayo or pwede yung mga nandun sa US mga kababayan na mag-report sa taga-FBI. Sabi niya, if you come across fake, AI-generated, or deliberately manipulated videos or images of President Ferdinand Marcos Jr., our PBBM being spread online by Dean Chase et al., you can report this to US authorities, especially if the content is deceptive, malicious, or part of coordinated disinformation. So meron siyang pinakita mga kababayan. Ito, Internet Crime Complaint Center or IC3. Welcome to the Internet Crime Complaint Center. So ito ang page, ang link mga kababayan. Sabi niya, how to report. You may submit a report through FBI tips. Tips.fbi.gov mga kababayan. Yan ang page or web page. Internet Crime Complaint Center IC3 or IC3.gov. So ang ilagay niyo diyan sa search bar mga kababayan sa Google, i-type nyo tips.fbi.gov at pwede kayo doon mag-report mga kababayan. Take a screenshot, then sabihin nyo lang, ilagay nyo ang inyong konteksto or messages, mababasa na yan ng taga-FBI. So tutulungan natin si President BBM mga kababayan. Tutulungan natin na iuwi
itong si Dean Chase at saka itong si Maharlika. I-report natin ang dalawa na yan mga kababayan. Marami tayo dito. Kung isa sa atin ay mag-report doon sa FBI, talagang mahuhuli yan kaagad. Itong si Dean Chase mga kababayan. Please, mag-submit tayo ng report doon sa taga-FBI. Ito po ang link mga kababayan. I-comment nyo lang po or i-type nyo lang dyan sa Google, sa search bar, tips.fbi.gov or ic3.gov. Or pwede silang pumunta or pwede kayong pumunta sa FBI Field Office. Isumbong natin itong si Dean Chase mga kababayan. Okay ba? So dapat tulong-tulong tayo kasi gunggong yan eh. Diba? Sumusobra mga kababayan, silang dalawa ni Maharlika. Tapos sabi pa niya, pera natin yan, ginamit ni PBBM para daw mag-arkila ng escort na lalaki. Pera? Paano siya nakakasiguro mga kababayan na ginawa yan ng presidente? Klarong-klaro naman, yung video na yon ay piki. AI naman yon. Kahit nga ang DDS, di ba, nagdududa mga kababayan, mismo nga mga DDS, mga followers niya, nagdududa sa kanyang ipinalabas na video. AI na AI talaga. Ang DDS, alam na alam nila kung ano mga kababayan. Pero siyempre, maraming tanga na mga DDS, tanga at bobo at saka kulto. Basta ikakapanira sa ating presidente at saka sa first lady, sinasakyan nila. Kahit alam nila na piki mga kababayan. So sana pati rin yung mga nag-share ng video na yon, kakasuhan dapat mga kababayan. Pero darating tayo dyan. Okay, so mga kababayan ko, babasahin muna natin. Nandyan ating mga viewers, si Phil Macabato from Toronto, Canada. Hi to Cristina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. Nandyan din si Erlinda Arinas, Cynthia Sikira from Cavite City. Nandyan din si Narciso Laguera from Quezon City. Hi to Monet Borromeo, Carmencita Comandao, and hi to Roger from California, USA. Nandyan din si Josephine Gallego, Apolonio Nocido, Expedita Hakama from Mindanao. Kasama din natin si Boys Radio, Yori Sasaki, Maxit 100, hi to Flora Madrid, Marinel Bascos, Juanito Madokdok. Nandyan din si Lost City, Biringan Samar, hi to Mimia Lohia. Nandyan din si Imelda Manzano, Bungulan, Rolando Solet, and hi to Debina Dikwatin. Okay. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Joining us here today is Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Welcome, Secretary, Thank you. sa Truth on the Line. First time niyo po sa... Truth on the Line. Truth on the Line. Okay. Nakakatakot yung title niyo. Okay. And I know you've been very busy. Ngayong umaga po, alam ko, kagagaling niyo lang sa isang raid, ano? Yeah, sa isang malaki nating problema. Oo, kasi ang tobacco smuggling ngayon is costing the government 30 billion pesos every year na dapat nasa Department of Health yung syntaxes na yun. So, we've been doing our best para mapigil na yan. So, yung factory na ni-raid namin produces 450 million pesos worth every month ang ginagawa nila. Wow! Laki Laki. With fake BIR stamps, yung brands nila not registered. So, we're going after the big ones now. So far, we've netted over 3 billion worth of cigarettes, I think. 6 billion ko kasama yung mga fines and surcharges. Pero mga 3 billion na namin. Saka sa laki ng money involved, ano? Para na siyang drugs, ano? Yes. Siyempre, suspicion ng mga tao. Baka may mga influential people involved, plus law enforcement, parehong under your department. I'm pretty sure walang law enforcement. Kasi okay. they're directly under me and all the reports come to me naman. No one from the law enforcement side is protecting. Ang suspect namin is someone from government ang protecting them and financing the entire operation. Hindi naman nationwide. Hiwa-hiwalay, It ganon. is nationwide now from... No, I mean yung person na sinasabi nyo. There are 2 or 3 lang. 2 or 3 lang sila. 2 or 3 major operators na mga politiko or... Mga politiko. Politiko. Oo. Pero hindi ko pa mahanap yung direct link We know it's them, but we cannot link them directly yet. So when we do find it, then lalabas na namin yung mga pangalan. Apart from the raids, ano pa kaya ang pwedeng gawin? Kasi reklamo din yan ng mga yung mga local players natin na legitimate. Pati ngayon sa retailers, matatamaan na rin
Kung makita namin na yung mga brands na doon, may machine naman kami magbasa kung fake yung BIR stamps, doon yung BIR. Kung makita yun, they can be charged with anti-agricultural sabotage law. And that's non-bailable. Oh. Non-bailable Okay. yan. Oo. Ongoing na ba yan o mag-umpisa pa lang? Ongoing na. Ongoing na. Well, sa retailers hindi pa, pero yung mga manufacturers at big time smugglers mo nang kinukuha namin. So, so far, kahit kung ikaw may-ari ng lugar na wala naman lease contract pero doon yung activities, pati ikaw man-charge. Katulad sa Bulacan, isang kumpanya na 3 Pilipino at 2 Koreano may-ari. Wala kami nakitang lease contract. Yes. So we have to assume that it is them. Nakasama sila. May nabanggit kayong foreigner. May foreign involvement ba dito sa mga smuggling na to? 6 mainland Chinese. Okay. 6 sila. Yung isa yung master mechanic, siya nagpapatakbo na lahat ng makina. Yung kasi merong packing, merong stuffing, merong paglalagay ng stamps. Maraming mahabang process yan eh. So you're going after retailers, malinaw yun. Kasi pati mga sari-sari store, Pati sari-sari nagbebenta store, niyan. lahat Non-bailable yun. Non-bailable yun. Ayan po, warning, wag po kayong basta-basta magbebenta ng illegal na cigarette. Tapos nabanggit din po natin yung possible involvement ng police. Sabi nyo, hindi naman. Kaya lang ang perception ngayon ng mga tao, parang dami yata mga krimen na involving police, no? Hindi lang sila yung perpetrator, sila pa yung victim. Yung last one, sila yung victims. Yes, Sila victims. yung victims. Yeah. Yung isa, yung mag-ina. Yes, yung mag-ina. Yung isa naman, yung intelligence Septic tank. operative natin. Mm. Nahuli na natin lahat ng gumawa. Yung pumatay sa intelligence operative na under our custody na. Nahuli sa amin sa Tagum kahapon lang. Yung sa mag-ina naman na pinatay, ang buong grupo, nahuli na rin. Sigurado na ba yun? Sabi nyo kasi case closed na? Case closed na talaga. Pero person of interest pa rin yung husband who is hindi lang namin in the mahanap police. yung link. Kasi sabi kasi nung mag-asawang pumatay, tinuturo nila ang mastermind yung asawa. Asawa. Oo. Hindi Pero kaya yung- deflecting lang the Ayaw blame. nga, yun ang tingin namin. Pero, kasi nung interrogation niya, hindi umiiyak, walang, sabi niya, hindi, wala, parang baliwala sa kanya nangyari. Yes. Tapos yung anak niya namatay, parang baliwala sa kanya. Yes. Tapos yung bangkay ng asawa niya, pinakremate niya, hindi niya pina-investigate sa police. Alam niya dapat yun na hindi pwede. So, before the coroners could get there, pinakremate niya kagad. So, there's something suspicious about it. Pero ano pa ang mga iniisip nyo ng mga reforms in the police? Kasi yan ang perception ng mga tao. Pati sa sabungero, sila yung mga nakasuhan. Ano ba yung mga ongoing ngayon na reforms? Number 1 dyan yung directive ko sa NAPOLCOM when I assumed office. Kasi ako yung head ng NAPOLCOM. Yes, chair. When I'm chair. So, immediately when I entered October of 2024, I had a 15,000 case backlog. Oh. So, Investigation? in-archive nila. Lahat ng kaso laban sa police. Napolcom yan, NAPOLCOM yan. Against erring policemen. Yes. So, in 1 year and 2 months, natapos namin yung buong 15,000. Wala nang backlog ngayon. Wow. Oh. So, ngayon, kung basta may kasong police, 60 days, kahatulan ka kagad. Kaya ngayon may disincentive na ang police na magloko eh. Kasi pinaghihirapan nila yung pension na yan eh. Maganda yung pension system nila eh. Yes, so, yes. may disincentive sa kanila yan na manggulo sila. Yan yung penalty. How about sa recruitment side? Kasi parang may kulang, ano? On the recruitment side, basic yan eh. You cannot tell a person's values right away. Diba? You can tell their mental fitness, physical fitness, capacity to do the work. But it's the moral values na you can only examine during time. Doon mo na makikita yun. You cannot test that. There's no test for it eh. Kahit may psychiatric exam, kulang pa rin. Meron silang neuro exam, pero it's really the test of time that will tell whether anong fiber ng mga to. But society functions on incentives and disincentives. And I believe that now, the trust rating of the police is very high. Kasi natapos na nga eh. Wala na yung mga EJK. Wala na yung Ninja Cops. Wala na KFR. We have not had a kidnapping in 6 months? 6 to 7 months? Natapos na eh. Wala na Ninja Cops. Wala na nagre-recycle ng drugs. Drug use is down. Crime is down. Pero siyempre, ginagawa pa rin issue ng politika yan. But if you look at all the statistics, we are on the right track. Out of 12 tons
every year of consumption ng Philippines of methamphetamine. Pure yun, tapos kakat up nila. Ang interdiction efforts natin over the year, past year was 6 tons already. So half the supply. So ang cost ng shabu then was 3,800 before I arrived. Now it's at 6,800. So pamahal na pamahal. Drugs is more expensive, less available. Crime is down. And we didn't have to kill anyone. Yan na nga. So wala kang sustained na nakita. kaya yan? Sustained na? Tuloy-tuloy. The trends are going down sa crime, bumababa talaga. Trust in the police is very high. Kasi nawala na nga yung mga sigang police nawala na sila slowly na-weed out na namin lahat ng mga bad. But it's a big organization, 220,000. Yes. It'll never be perfect, but it's the best it's ever been in a long time. Pero actually, binabanggit pa rin. Halimbawa sa tourism sector, isa tinuturo yan ng mga foreigners. It's a concern for them, yung safety nila in the Philippines. Yes, ano po yung masasabi nyo dyan? Well, in the last 6 to 8 months, parang 2 incidents versus tourists pa lang ang nangyayari. Unlike before. So, with a little more resources, a little better planning, matitigil na namin. And now there's a 911, unified 911 system. Kung may emergency, pwede sila tumawag kagad. So, it makes our job a lot easier. Meron ba kayong balak na yung targeting tourism lang mismo? Kasi Yes, yung pinakahuli, yung Japanese, di ba? Yung kinaladkad. Sa Ross Boulevard. Oo. Ayun ang pinakahuli. May balak ba kayo? For actually, foreigners visiting the Philippines. Actually, we're in the process of acquiring, believe it or not, Metro Manila only has 550 police cars. Ang Cavite, where I came from, we have 800. For 5 million people, 800 na kotse nagbabantay doon. NCRPO yan, NCRPO. And the entire NCR, 500 lang ang police cars sila. So, we put in an order of 800 cars. It's arriving maybe in 1 month. Pero match kami. Kung anong bibigay ko sa local, dapat tapatan nila. So, 1:1. I think police visibility is very important. Yung communication equipment is very important. And access of people to report an emergency is very important. So, we're addressing all 3. And in a few months, mapaperfect na namin yun. May isa pang duty, of course, yung police, no, yung pag-hunting ng mga nawawala nating mga high profile. Unahin natin si Atong Ang. Kumusta na po yun? There's a big chance nandito pa siya sa Pilipinas. Intelligence says that he's still here. But we're coordinating with yung Southeast Asian neighbors natin. Particularly Cambodia. Yes. Ang sabi kasi ni Julie Patindongan. Why Cambodia? Sabi kasi ni Julie Patindongan, yung star witness sa Missing sa Bugueros, na nung nag-exodus ang Pogo dito sa gambling hub siya, no? Nag-set up rin si Atong Ang ng isabong doon. Kaya tanda mo yung congressman na nanonood ng isabong sa nahuli sa sa operation video. ni Atong yan from Cambodia. Okay, so nakaset up na si Atong actually doon. Nakaset up na siya ron. So are we coordinating with the Cambodian government? In fact, the ambassador, the police attaché, they've been in constant touch sa atin and hopefully we'll get results soon. Pero medyo no man's land dyan, ano? Magulo doon. May away pa nga, may civil war ngayon sila with may away sila ng Thailand, di ba? And in that triangle, it's called the Golden Triangle of Laos, Thailand, and Cambodia. Doon lahat yung nagagaling yung drugs, doon nagagaling yung illegal gambling. So it's a very no man's land talaga yan. But you can't hide forever, di ba? Mahanap sila. Pero may mga suspicion, again, ng mga tao na baka pinaproteksyonan siya ng police actually. I don't think so. Pero again, sa laki ng money involved, ang dami ng pera. He used to earn $1 billion a day. Yes. Can you imagine how much money he has, diba? Ang dami pera talaga niya, nakakalula. Parang ang budget niya, ang pera niya, is more than the entire Luzon LGUs combined. Wow. Oo nga eh. Ganun siya Kaya nga hindi ba? Kaya na nagsabi ka 10 million reward. Sabi ko magbibigay yan ng 100 million reward, 1 billion reward. Paano yan, di ba? Ayun talaga. That's one of the challenges. But the most important part is that justice will happen. Yung 17 cohorts na pumatay na nakakulong na. Yung mga ibang mga assets niya na neutralized na, tumigil na yan. The justice will be done. Dadating kay Atong, kay Bantag, kay Saldico. Ano yan makukuha at makukuha sa But the more important part is structurally, the country is improving. The police force is improving kasi natuto na tayo
We learn our lessons. Congress is improving kasi natuto din sa lessons. DPWH is changing kasi natututo. Ang presyo ng DPWH now is an all-time low. Kinontrol na yung presyo. Wala nang yung mga tongpats na dati. Tinigilan na rin yan. The police is also improved. Wala nang involved sa... So the country is learning and it's growing. And these are the birth pains of a growing country, of an improving country. May isa pang wanted na kilala, si Gerald Bantag. Isa yan. Matagal na rin. We think he's in the Cordillera region. Ang information sa amin is being protected by yung mga katribo niya. But we're almost at him. Ang intelligence sources naman natin napipinpoint na mahirap lang. Maraming masasaktan basta pasukin namin yung lugar na yan. Sa tingin niyo, wala nang chance na bumalik yung culture na na-develop nung nakaraang administrasyon, no? Na shortcuts to law enforcement. Actually, sinasabi sa amin ni former President Duterte, kaya kami ganyan dahil ang hirap-hirap ng justice system natin. I mean, merong ganong paniniwala din within the police. Naririnig ko yun Sa tingin nyo, nandun pa rin yung kulturang yun? Wala Shortcuts? Kita nyo crime is down, Yes. drugs is down, and we didn't have to kill anyone. You don't have to take shortcuts to change the country. It's actually, running the country is a very difficult enterprise. Napakahirap magpatakbo ng Pilipinas. But you have to do it the right way. If you do it wrong, then what do the children inherit? Anong mamamanahin nila na normal na lang na pumatay ka ng tao? Normal na lang na i-shortcut mo lahat? The foundation of this country should be built on the discipline to achieve a prosperous democracy. Ito yung napag-asa natin. Isa pang criticism ngayon sa Marcos administration, bumalik daw yung drug problem natin. Although medyo mahirap siyang patunayan, pero mahirap ikaw. patunayan kasi the mere facts and statistics show that crime is down. Drugs is more expensive. Diba? It's there, pero it's not as bad as before. Tsaka, hindi ako naniniwala sa pumatay ng tao para makuha yung hustisya. No man should ever have that much power in his hands to end someone else's life. Yung naisip ko lang kahapon na sa BGNP ako. Sabi ko, buti na lang wala sa kapangyarihan kong pumatay. Kasi kung nandoon yung kapangyarihan na yan, yung mag-ina, yung mag-asawa na pumatay ng anak at saka yung policewoman at saka yung anak niya, I would have done it myself. Yes. But thank God I don't have that power. And I shouldn't have that power. There should really be a sense of a proper justice system. Mabuti na lang ganun. Medyo mahina yung justice system, unfortunately. It's getting better. Again, people want perfect right away. Pero ngayon kasi may reasonable certainty for conviction. Yeah. Yun Yun na requirement. Yung requirement na yun. Diba? So mas diligent na ang pulis yun in filing cases. Diba? Mas mabagal, pero sigurado tayo makakonvict. Diba? Imbis na dati file ng file, dismiss and dismiss. So everyone from the fiscals, to the police, to the ombudsman, nag-iba na ang bar of working ngayon. Iba na ang sistema. Merong mga ibang anti-crime group, sabi nila, dapat bawasan yung leeway ng mga civilians to own guns. Pati daw actually law enforcement I actually believe in that. Pero what can we do about it? Kasi nandyan na Nandyan na yan The only way to stop that is yung ginawa ng old man Marcos dati. Diba? So the chicken's out of it's out of the bag. Diba? Nandyan na yan. Just have to manage it. But actually, compared to other countries na very liberal ang gun laws, ang gun crimes natin is lower than most. Lower than the US, lower than other countries na legal ang guns. It's only the syndicates talaga ang gumagamit na masama. Pero otherwise, hindi naman Hindi na masyadong masama ang gun violence sa atin. Wala ka nakikitang possibility to curb gun ownership? There is... one of my biggest frustrations is we don't have a national ID. If we had a national ID that you can match everything right yung away. Yung complete full na. Complete comprehensive national ID. Yeah. And that's what I've been batting for. Hindi alang bigay wala pa tayong hindi pa binibigay yung budget sa amin. Pero kung ganun kasi, you can curb a lot of things Yung gun ownership, matitrace mo kagad. Yes. Sa national ID. Pagpapasok ko ng casino, alam kagad kung sino ka. Kita mo naman yung sila Bryce Hernandez, ang dami nilang fake na ID, di ba? Fake. Pero true national ID, hindi na mangyayari yan.
Yung mga government officials, bawal na sa casino. Yung gun licensing, mas madali. Ma-identify mo kagad. Picture mo lang yung mukha, magre-reflect kagad eh. Kung anong dala niya. Picture mo ang plate number, alam mo kung may-ari ng baril to, hindi. So those things are necessary to be more efficient. In the next budget, I will propose it. It will cost maybe mga 6 billion pesos for a national ID system. And hopefully, Congress grants me the opportunity to do that. Nasa na tayo dyan sa mga high-tech na na law enforcement methods, devices. Yung iba meron ng yung face recognition, napaka-sophisticated again, we're almost there. Almost there. Ganda, ito the Philippine National Police had 8 helicopters. Nag-crash yung 2. Yung insurance nun is $10 million for the 2. Wow. So instead of buying new helicopters na ginagawa lang personal transport ng mga general, I'm gonna buy 10 or more high-tech drones to have a Skynet over Metro Manila, over Skynet, Cebu, na constantly may drone na nasa taas. Basta may emergency, tumawag sa 911. Ando doon agad sa taas yung drone. And then these drones can fly for 8 to 12 hours. Na may ongoing infrared. na tong project na to, yes, viable? Yes, we're on procurement level already. Procurement stage. May infrared, may radar, may high altitude photography. So, yung capacity niya mas mataas and easier for us to enforce. Ang magmaman yan, police o civilian? Civilian, DILG ang magmaman sa kanya. Wow, Kasi it's a dangerous weapon eh. Diba? It's not for everyone to use. Okay. Diba? So mga kailan kaya yan? This year. Rolled out this year, rolled out this year. Okay. O sige, baka matulungan kayo niya sa paghahanap niyo ng isa pang high-profile hindi naman wanted person, hinahanap lang ng mga tao, nasan ka na ba? Si Senator Bato de la Rosa. Alam ba natin kung nasan siya? Hindi siya wanted. We have to emphasize, hindi siya wanted. Nasa Davao lang yan. Nasa Davao lang siya. Paikot-ikot doon. Wala bang kinokontak man lang kahit sino sa inyo? Magkakilala kayo lahat? Nagpa-reach out ako sa kanya. Sabi, wala naman siyang, wala naman siyang warrant of arrest eh. It's been several months. Yeah. Parang 3 months na yata eh, di ba? Oo nga. Ang tagal na eh. Di ba siya nag-send ng feeler na, oy, pupunta na ako sa Senate, wag niyo naman ako anuhin. I don't know. Hindi ako in touch with Senate on that matter. Pero wala naman warrant of arrest eh. But we know where he is. We know he's in Davao. In that region. Paikot-ikot siya doon, nakamotor. Pero kala ko kasi, sabi niya, kung may warrant, buti pa nga. Sasabahan ko si Tatay Digong. Sabi niya, di ba? Yes. Pero nung nalaman niya, rumor of a warrant, nawala siya bigla. Oo nga. Di ba? So, wala pa naman. There's nothing to hide from. Yung local office ng Interpol nasa Kramed, di ba? Hindi, sa Malacanang. Nasa Malacanang? Ang tawag doon, Presidential PCTC, Center for Transnational Crimes. Okay. Would you know kung meron ng red notice? For bato? No. For, ito pa yung isang, alam ko hindi na kayo outside na yan ng jurisdiction niya, pero yung Interpol nga kasi you're coordinating eh. Yes. Tinatanong, nasa na si Saldico? Bakit hindi pa nilalabas yung alam namin yung... nasa siya? Nasa Portugal. Pero nagpunta siya ng Sweden eh. Paano Not ganun? necessarily. Yung apostille naman, pwedeng wala siya doon eh. Sabi nila in person daw, sabi. I'm not sure. Di kasi yan. So, but we know he's in Portugal. He is still in Portugal. He's still in Portugal. Oo. Criminal mind talaga eh. Biro mo 10 years ago parang kumuha na siya ng citizenship doon. Ang rule ng Portugal baka naman may business siya ron na resort or something. Kung bumili ka lang ng property, may ka na eh. May passport ka na. So sa kanya, ang rule kasi ng Portugal is if the crime was committed prior to the acquisition of the citizenship, pwede kang deport. Pero during, hindi pwede. Sa last 10 years, nasa 8 years, biglang lumaki si Saldico eh, di ba? Doon, nung nag-congressman siya, doon lumaki yung yaman niya talaga eh. Yes. Di ba pwedeng i-invoke, meron tayong Convention Against Corruption that's international? That's what we're trying now. That's binding, that's binding on the members. That's right. So, ayun ang, as suggested by Senator Lacson, ayun ang ini-explore namin na avenue ngayon. May isa pa tayong hinahanap. I know it's not sure, pero si Harry Roque, tinatanong din ng mga tao. Nasa Vienna. Nasa Vienna. Kaibigan ko yun eh. Nasa Vienna lang. Nasa Vienna lang. Yun, na walang passport, di siya maka-check in sa hotel, nakikitulog sa mga kaibigan niya ron. Hoping to get asylum. So, we'll see. Kahit kailan naman pwede pabalikin yun.
Linawin ko lang, na-cancel na yung passport ni Saldico, Oo di ba? nga eh. Cancelled na. Saldico cancelled na. Saldico, oo. Oo, cancelled na. Pero may Portuguese passport Yun nga na nga, eh. oh. Ayun Oo na nga. So, he nagagamit can niya. move around, ano? He can move around. Oo. O sige, iwanan na muna natin yung mga wanted saka yung police. Okay. Punta naman tayo sa local government. Kasi you issued an order recently involving politicians, local government, yung EPAL, anti-EPAL. Kamusta na yun? Tingnan mo, halos wala ka na makita, di ba? Doon sa amin, hindi ko na sabihin ko saan sa amin, pero sa amin meron pang konting mga streamer. Merry Christmas pa rin hanggang ngayon. Pero Kasi matagal-tagal na yun, yung ha? mga project na halos wala na. Yung mga billboards na, halos nagtatanggalan na lahat. Paano yung nakapintura doon sa pader ng school? Kailangan burahin nila? Kailangan burahin. Nasa kanina nga, nakita ko, bubong ng mga covered courts. Doon yung mga pangalan, kailangan tanggalin na rin lahat yun. Pati yung mga nasa syempre, babaguhin yung mga document, di ba? Iyon, isa pa yun. Yung mga Oo nga, hindi ba? nila, ando doon, di ba? Paano yun? I'm asking you dahil you're a former government official of local government. Nung ako kasi hindi ko ginagawa yun eh. So, talaga? Hindi So it's possible na hindi pwedeng na hindi gawin? Yeah, you can win. Diba? So as you govern well, you communicate well, mananalo ka. Kasi ang mistaken notion ng mga, well, in my field, they think exposure is everything. Pero, a good job sells itself. If you perform well, it sells itself. Hindi kailangan ng EPAL para manalo. Kailangan mo performance. Diba? Pero pa yung mga streamers, yung mga dekorasyon sa pader, yung pang yung sa kahit aid. ambulansya, kahit diba? Yun, yung ambulansya, marami-rami yun na i-repaint yan. Pinapatanggal na namin yung mga stickers nila. So, yung feedback sa'yo, sumusunod nga sila? May high compliance na. May nangyayari na. May penalty ba kapag hindi sumunod? Meron. We can charge them administratively kung di sila sumunod. Talaga? Ano yun? Pakiulat? We can charge them administratively sa ombudsman kung di sila sumunod. Okay. And ano yung mga penalties doon? Suspension or whatever? Ganun ba yun? Suspension ang pinaka grave na. Wala ka ba natanggap na maraming mga sulat Wala na? pa. Kasi kakaumpisa pa lang. Last week pa lang namin inupisahan yun eh. It's actually a provision in the GAA. Yes. Tatanong ko din yan. Provision sa GAA. So, 2026 GAA, di ba? Provision yan. So, sinunod lang namin yung GAA. Pero okay. ang memorandum circular ko involves local government units. Diba? Yun ang under my jurisdiction. Yes. But I guess everyone's expecting all of government na gagawin yun. Minomonitor mo din yung compliance. We're talking about the GAA, no? The General Appropriations Act. Yes. Na bawal na ang mga politiko sa pagbibigay ng mga kung ano-anong ayuda, lahat-lahat. How is the compliance Wala pa ba? naman bigayan eh. Wala pa sa GAA. Wala pa. Hindi pa natin testing. Hindi pa testing. Pero bawal na. Bawal talaga. Paano kung may reklamo yung mga tao, tinatanong nila, paano kung itong mayor namin humarap pa din yan? Anong gagawin nila? How can they report? They can be charged administratively also. No, how can they report? Yung reporting mechanism. Saan pa padala yun? Pwede na lang picturean, padala nila sa may website na kami sa DILG. Website ng DILG, ayan, padala niyo po. Padala doon. Kahit i-post nila sa Facebook na makikita namin yan eh. Diba? Makikita namin yan. Wala kayong balak mag-set up ng halimbawa para sumbong sa Pangulo. Diyan nyo ipadala para, kasi iba natatakot di ba? Gusto nila anonymous. Baka pag-initan Baka hindi na gawin yung kalye nila, ganun-ganon. Hindi naman. Kung picture naman, anonymous yun eh. Hindi nila alam sila kung buhay. Hindi matitrace. Hindi matitrace yun. Sigurado ba silang aaksyonan ng DILG? Oo naman. Seryoso kami dyan. Seryoso kami dyan. Inuna ko nga Cavite eh. Doon ko inuna yun eh. Binababa ko na lahat. Siyempre, kung sabi ko sa kanila, kung sarili kong bayan, hindi ko makontrol, di paano pa iba, di ba? So binababa na ngayon. Kasi yung iba naman, sabi, mag-i-issue muna yung council ng ordinance. Hindi na. May maraming circular na yan eh. Kailangan hindi na kailangan ng implementing resolution IR, from wherever. Wala na IR yan. Yan Anti-EPAL clear. Tigil yan. Kasi may nakikita pa rin kami mga Again, it's only been a week. Diba, since we issued the memorandum circular. It'll take maybe 6 to 8 weeks bago ma-perfect yan. So, but it's happening. The results are showing naman. May isa pang mga recent issue, of course. Unahin muna natin yung sayo na merong 1 billion bribe offer to stop the investigations. Totoo yan. Sino yung nag-offer? Hindi ko pwede sabihin. Hindi, pero tinatanong mo tao. Pinapadaan sa kaibigan eh. Kaibigan na kaibigan. Ganun lagi yung style dyan eh. Para may deniability. May deniability. So, hindi pwede mag-file ng kaso. Hindi pwede. Kasi bribery yun nililayer nila. And pabanggit pa lang sabi ko, tigil na. Diba? Wala na, tigil na. So, hindi ko na pinapaprogress yung ganyan. Kasi it's very insulting eh.
Diba? Kaibigan ko nagtatanong sa akin tapos gaganyanin Oo ako, nga. diba? So, tigil na. Diba? Huwag tigil yan. Huwag natin pag-usapan. Pati yung kay Atong Ang, hindi ba? Merong Sa mga akin, ano. hindi. Si Atong ang walang ano Kay, sa akin. oo. Wala siyang communication sa akin. Kasi tinatanong bakit hindi nyo pinailan ng kaso yung mga nag-o-offer ng bribe? Di ba? Hindi, alam mo yung padulas? Uy, Oo. sabi ni Gato, baka pwede mong tulungan, may naghihintay. Hindi Parang sound out lang. Parang sound out lang, testing ako. Yung mga yung mga sumubok naman, sigurado ako makukulong sila. Sigurado ako. In a matter of weeks, makukulong na sila. So I didn't need pursue that. Yung set up pa, hindi makukulong yan. Oo. So, malapit na yan. May araw na sila. Nandiyan na yung, the reckoning is near. Kailan ka nilapitan? Or kailan ka pinaringgan na baka naman pwedeng ayusin yan or slow down or something? Teka, December? parang first week ng January or last week ng Recently lang Oo, parang ganun lang yun. Parang first week ng January yun eh. Kasi I remember pagkasabi sa akin, the next day at the meeting with the president, sinabi ko agad sa kanya. Kasi okay. alam mo, mahirap ang posisyon ko eh. If I don't tell him and it reaches him, di sabihin, bakit di mo sinabi sa akin? Nag-negotiate ako, di ba? So, sinabi ko kagad. Sabi niya, expect more of the same. They're gonna try everything. Di naman niya sinabing pakirecord nga dyan sa cellphone mo. Hindi naman. Sabi niya, expect more of the same. May tiwala naman siya sa akin na hindi ako kagad sa ganyan. Kung ganyan lang, di ba? Wag na. So, may tiwala naman siya na hindi na kailangan. Kasi pinakita ko lang sa listahan eh. Oo. Tapos sabi, makukulong na yan. Makukulong na yan. So, hindi na ano. Mukhang ano yun mga big fish ba yun? Medyo. Kasi siyempre makaka-offer na malaking kwarta yun Sobrang siyempre big fish I've yan. never seen that in my life, di ba? Nakita mo yung tsura ng 1 billion nasa taas ng billiard table? Di ba pwede sting operation? Sige, bigay nyo sa amin. Tapos biglang, ayan, nakestado ka. Mas matagal yun eh. Ito in a few weeks, makukulong na sila. Talaga? With reasonable certainty of conviction. Deadline na naman yan In a few weeks, tingin ko. In a few weeks. In a few weeks. Pero yung nag-a-approach sa'yo, are they approaching you as DILG chief or as the brother of the ombudsman? As the brother of the ombudsman. Anong sabi? Kasi si Boying kasi suplado yun. Walang kaibigan. Nga, yun ang tatanong ko sana. Ano ang reaction niya? Binulyawang ka. Tawa siya ng tawa. Bubulyawang ka nun. Tawa siya ng tawa. Sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi ko titanggap ha. Sabi niya, sabi niya, natawa lang siya. Hindi niya sinabi, sting mo na lang yan, sting operation. Hindi. Sabi niya, kaya mo na yan. Diba? But you are expecting in a couple of weeks na based on reasonable certainty of conviction, yun ang order niya. Basta ma-charge sila, there's reasonable certainty of conviction. Pagkatapos, nakahanda na rin yung kulungan niyo, sinabi niya yan. Nakita niyo naman di ba? Nakita niyo na, pinakita ko na. Andun na lahat yung mga tigid ng DPWH, si Senator Revilla, andun sa. Actually, medyo maganda yung anong yan yung mga bago niyong kulungan. What about the rest of the country? Kasi isa din yan sa mga problema natin. Kulang na kulang yung facilities natin. This is under you, jail. We need inhumane daw. We need a lot of money. Talaga? We need maybe 25 billion para lang ma-improve ang jail system natin. Ganon ka-overcrowd. Sa Pasay na lang, yung ganito kalaking kwarto, 100 tao yan. Yun na nga nakita namin. Saka layer-layer na yung tulog. So hanggang ngayon, nakikita niyo pa rin. Ang sa Pasay, may take turns kayo. May nakatayo, may nakaupo, may nakahiga. Tapos ito, tatayo. Sa hanggang ngayon, meron pang ganyan. May ganyan pa. Kasi nakita namin yan during at the height of the drug war. Ganyan pa rin. Ganun pa rin. So, ballpark figure, magkano kakailanganin? Kung sakali lang. I think mga 25, minimum. 25 billion. 25 billion? To make it a world-class facilities all over the country. Pero may political will ba to give that budget kasi iniisip ng mga tao. Ninanakaw ng iba dyan, 100 billion, 50 billion. Hindi kasi sinasabi ng mga tao, naparusa nila Kasi ang tagal-tagal maparusahan Yan ang parusa nila. Totoo rin yun. Sinasabi rin talaga nila yun. Paano? Again, it's not the biggest priority ng mga congressman na pondohan ng jail. Diba? Sa kanila kasi, they're guilty, bahala na kayo, di ba? Ganun sila But we'll do our best with what's given to us. May request kami lagi, but it's not their best, it's not the immediate priority of of those who control the budget. Isa pang sector under you, nagkaroon din ng recent controversy, fire protection. Although hindi naman The worst! Ayun na nga. Kumusta na yan? Sabi mo, tatanggal. Kakahapon may muntik akong gulpihin Ano na naman yan? Ko na Ano yun? Biro mo,
naka-body camera na sila ngayon. Yes. Diba? Oo, dahil mahilig uminom ng alak. Oo, body camera yan, di ba? Kasi, Okay. para, tas may script sila. Mm. Sasabihin nila, kami po yung taga BFP, bawal po, dito po para mag-fire inspection sa permit nyo. Manghihingi ng mga Tapos, oo. bawal po kami magbenta ng fire extinguisher, bawal po kami ng kontrata para sa sprinkler. Yes. Kasi ikot sila, tapos bibigay yung permit. So, required na sila mag... Meron na kami. Naka-program na Okay. kami. Ito magaling dyan. Oh. Ni-reverse nila yung situation. Ano na? Ang nangyari, sa sarili namin lugar, may mali kaming handboy doon sa silang. Andun yung pamangkin ko, siya nag-manage. Oh, baka hindi nila alam na pamangkin mo kasi. That's the point. Diba? The point is, ang balik na nangyari, nauna yung nagbebenta ng fire extinguisher. And then? Bebentahan muna nila, pag-alis noon, saka papasok yung fire marshal. Oh. So, binaliktad niya. Oh. Ang galing, di ba? Ang galing, mais rin talaga sila eh. Huli ko. Di ba? Talagang galit na galit ako, di ba? So, reverse. Nasaan na siya ngayon? Yung gumawa nun? Kakasuhan ko na. Nakasuhan mo na? Oo. Hindi, pinapadevelop ko na yung case ngayon. Sinapina ko na rin pinasabihin nagbenta ng fire, yung nauuna. Oh. Hindi rin kasi nila alam na binibigay sa amin yung list ng ini-inspect nila. Ang DILG field office, iba-backtrack nila kung customer satisfaction survey. Nakita pa rin, ganun rin ginagawa. Ni-reverse na yung situation ngayon. Linawin lang natin para sa mga nanonood. Kailangan bang palitan yung fire extinguisher every year? Hindi. Kasi yun ang sinasabi. Ang sinasabi nila, every room kailangan may fire Every year, extinguisher. o kaya, diba? oo. Biro mo, ang wife ko has a small clinic in Muntinlupa sa Asian. Oo. It's only 25-30 square meters. Kailangan 3 fire extinguisher. Yun na nga. Diba? Saka gaano katagal naglalast yung fire extinguisher 3 if you years don't dapat use? yan eh. 3 3 years yan eh. years. Pero sila Okay, every year tandaan po pinapatuloy. ninyo yun. 3 years. Tsaka hindi ganun karaming fire extinguisher ang kailangan. Saka Kasi kailangan may ba sprinkler industrial? system na eh. Di ba may green and may red eh? Kailangan Oo daw nga. yung green, mahal eh. Diba? Tsaka ang mga matataas na building, may ano nila yun eh. Yeah, sprinkler. May system Saka yan, every diba? floor meron. Diba? Ano pa rin sila? Talagang, sila pa mga kontrata ng sprinkler. Oh, yun nga. Tanong sa lahat ng negosyante, sino dito hindi na biktima ng fire extinguisher tsaka sprinkler? Lahat! Ayan. At gumawa na ako Pati yung maliliit kahit Pati yung maliliit, yes. Pati sari-sari. Biro mo, 99% of the economy is dependent upon small and medium scale industries. Yes. Lahat yun na nagbibigay ng trabaho, nagbabayad ng buwis. Lahat yung binibiktima nila. At saka, ang galing. May body camera na ako, may lusot pa rin. Di ba? Galing, di ba? Matutuwa ka rin sa kanila, mga hayop sila eh. Talaga, ang galing talaga. Doon, humanga ako sa kanila. Pero hindi sila ubra sa akin, di ba? Nakakasuha ko sila lahat talaga. Kailan namin makikita yung kakasuhan niya? Sabi niyo, Kasabihan sa about akin 40, no? About 40? About next week. Handa na yung Next mga... week? Handa na yung mga... Nag-case build up na kami. Handa na kami. Baka maubos yung mga opisyal niyo. Meron ka bang kapalit? Hindi, kahit yung Kung retired, sakasakali? kakasuhan ko eh. Kahit yung retired. Tsaka yung current, kakasuhan ko. Pati retired? Oo. So, pero may kapalit ka naman. Kasi nakita namin lahat ng paper trail. Meron naman. May makukuha kang kapalit. Magsawa na sila. Lahat sila papalitan ko kailangan. The country deserves better. Biro mo, they empowered themselves and it's virtually rent-seeking eh. Parang you owe them something. Talaga naman ganyan. Diba? You owe them something. Pwede ba yun? Diba? It's so corrupt. Kahit sa ano pa lang admission pa lang, nagbabayad sila 200 to 500,000 each para maging bombero. Really? I'm not kidding. Ganyan talaga yan. Nagbabayad sila 200 to 500,000 each. Paano nila babuwiin yun? Yun na nga. Papautang sa kanila. Kuwari pinapautang, pero dapat kasama ka na sa sistema. Oh dear. It's that bad. It's such a corrupt agency na hindi pinapansin ng mga tao. Paano ngayon? Mag-recruit ka ngayon ng mga bagong tao? Ano muna? We're cleansing up face muna. Cleanse up namin muna. Tsaka we're trying to make a better system. Pero again, dito sa Pilipinas, hanggang kaya ka iisahan ka. Kaya dapat one step ahead ka lagi sa kanila. Or you catch up. Diba? Medyo. Galing, no? Yeah. Again, ang galing nila, mga hayop sila. Diba? Hayop talaga. Medyo high profile yung position mo. Of course, we don't have to speculate na dahil nag-declare ka na. I did not declare anything. Talaga? Ano yun? I did that. Ano yun? I was asked. You were asked. Okay. You're open. No, sabi ko, Governor Bongbong Marcos said in 1998
He was asked, when asked, does he want to become president? He said, all governors want to become president. And if they deny it, they're lying. But I'm not governor, so it doesn't apply to me. Diba? So, Pero, you're open. I'm open, but not definite. It's something I know I can do. I know what to do for the country. I know where the deficiencies are. I've learned a lot being in the cabinet. I have a vision for a better Philippines, Philippines that Filipinos deserve. Filipinos love their country. Yes. Nakikita mo yan sa batch ni Alex Ayala. Diba? Umiiyak mga tao. Makita siya manalo. Mahal nila Pilipinas eh. Frustrated lang lagi sila. O sige nga, nabanggit mo na rin yung vision. Ano yung vision mo for the Philippines? Kung sakasakaling you will be given a high national office, elective. Well, number one, I would create a program for housing para maubos na ang ISF ng Pilipinas. Informal settler Informal families. settlers. Okay. 80% of crime, 90% of fires, 100% of drugs, dyan ang gagaling. If we can create a national program like ginagawa sa akin ng Disugnian, which they started already in Quezon City, na rental. Yes. They're gonna rent at 1,000 pesos a month, 25 square meters. And if you have a police, if your family has a police record, matatanggal sa inyo yung rental rights. May disincentive of society. Filipinos are inherently good people. We're just not giving them a chance. But they've started. The SUD has started. The president gave the strictest chance. Ito na yung program natin. From now on, housing will be rental. But we have to do it the entire country. And I think it'll take mga 5 years, 4 years to do. But it's doable. I think we should trim down the national budget to lower the deficit and show, kasi we're now at 62% of GDP. Dapat every year bababa siya by 1%. Incremental lang. Kaya ba yun? Kasi taon-taon lumalaki. Oo nga, kaya naman if we just put discipline, fiscal discipline. Hindi to cut down on expenditures. Hindi. Not put fiscal discipline lang. Remove the friction cost. Kasi malataas ang friction cost sa Pilipinas eh. Diba? So remove that. I think that we can do a better job with infrastructure. The president began it already. But he needs more time. I think we can continue and build a better Philippines. I think we can. Sani Angara has done a great job in education. He's pushing the functional literacy up. Kasi a few years ago, ang functional literacy ng Filipinos when they graduate sa high school, 86 ang IQ eh. Yes. That's below functional eh. Diba? So, si Sani Angara already developed the early childhood intervention program, yung feeding ng mga bata, which is very important, decreasing schoolroom load, we're putting up 40,000 classrooms this year to augment the shortcome. Teachers are good. They just overworked. We just need a few more teachers and a whole lot of more classrooms. Yung mga ganyan, they're not rocket science, but it's something very doable. Siyempre, malaking problema natin ngayon, corruption. Tatanungin ka, ano bang programa mo dyan that's endemic already? That is where I'm very happy working with the president. Yes. Because he's the first president who hit the nail on the head and decided to confront it. And is paying the price now, but in the long term, the Philippines will gain from what he's doing now. Mahirap ang ginagawa niya. Nauubusan na kami ng kaibigan lahat. Naubos na kaibigan niya. Yan na nga eh. Nauubos na talaga. Kahit kamag-anak, nauubos na rin eh. Diba? Nag-away-away na. But he did it. He did it in the most courageous way possible. In the front of a national audience, he declared, shame on you. Yes. And he's following up and he's serious. May perception ngayon na parang nag-i-slow down eh, di ba? Hindi. Si Ombudsman kasi, again, ang kanyang ethic, ang kanyang ethos is reasonable certainty for conviction. Conviction, oo. So, kinokompleto na yung AMLA, kinokompleto na yung money trail, kinokompleto lahat ng evidence, then they file. Kasi yung tanda mo nung huli, nag-file ka agad yung... Yes. Ano nangyari? Na-dismiss yung... Well, so far, may tatlo nang na-dismiss. So, he was actually very smart in making it, yung graft lang, hindi na plunder. Kasi graft is easier to prove. Diba? And he's gonna get them. Darating yan. Hindi ba magkakaroon ng tension? Well, President Marcos has survived an impeachment, pero nararamdaman mo yung political pressure, di ba?
Di ba Meron maepektuhan nun yung performance niya, his legislative agenda, all his agenda actually. All of it. But Ah. they've been living on the fat of the land for too long, and it's about time that the president called them out and said, tigil nyo na yan. Mm. And he's the first president to ever do it, to actually ever prosecute at this level. Mm. May instruction ba siya along this line? Kasi ito talaga Sabi niya lang, pinaka problema go where the natin evidence eh. leads you. Wala siyang binabanggit na pangalan, wala. Go where the evidence leads. Mm-mm. Meron siyang what are your preparations? Kasi we're expecting a lot of protests this month, no? Magkakaroon ng anniversary. Yes, Meron ka ba yeah. nakikita threat or something Wala pa naman. special So far, preparation? We'll do the usual. Mm-mm. We'll do the usual. I think na wala na yung appetite ng Filipinos for mass demonstrations. Oo. The generations have changed. Mm. Kung makita mo yung nag-demonstrate sa EDSA nung huli, most of them are really around our age, yung nag-participate sa 86. Yes. Yung mga Gen Z ngayon, at tsaka millennials, kukunti lang sila pumunta ron because they use social media as a means of social discourse and doing their civic duty. Pero actually, yung sinasabi ng mga organizer, it was actually nationwide. Term huli nationwide, pero hiwa-hiwalay nga daw. So, ngayon daw dadating na protest, papakita nila sa mga screen na all over the Philippines, merong ganyan, pero hindi magkakasabay-sabay. We monitored it, and outside of Metro Manila, the largest is 5,000. 3,400. Ganun lang. Nag-demonstrate. Wala namang threat. Wala naman. I don't think so. I think Filipinos are expecting lang na may makulong and expecting na justice will be done. And everyone wants to move on from this. Everyone wants to see resolution. Pag tama daw sa kamag-anak, hindi na, tumitigil daw. Yan ang sabi ng iba. Tingnan natin, hintayin na natin. Bahala na si Ombudsman doon. Wala na sa field yun. Kumusta na yung yung before we end, no? Kumusta na yung your relations, of course, with the new PNP chief? Mas okay, no? Kumusta naman kayo ni former PNP chief Torre? Ako pumirma ng retirement niya. Magkasama kami. Okay na. Napirma na. Yung retirement. Officially retired siya. Okay. Okay na. So, complete benefits. Complete benefits, walang binawas. Walang insubordination kasi sinabi nyo, insubordination. Okay, nung una kasi. Tapos na yun. Pero complete benefits binigyan. Tsaka nag-usap kami. Actually, when he signed his retirement, magkasama kami. Congratulations, thank you for your service. Tapos may mga picture pa kami. Magkasama kami lahat. Pero talaga bang dahil lang dun sa reshuffle yon? Di ba may mga nagreklamo or something? Mahabang kwento yun, saka na yun. Hindi na natin. Huwag natin balikan yun, okay na yun. Tapos na yun, di ba? Move on na tayo, move on. Kayo na lang ni bagong PNP Chief Nartates. We're good. Okay siya. He's a very good, very hardworking, very silent. Di ba? Tahimik na siya, but tignan mo yung moral ng pulis niya mataas. Okay siya. He's very loyal to the country, very loyal to the president. He's a great working ally to have around. Magaling siya magtrabaho and I like that. Gusto ko yung masipag Kaysa nagsasalita na magayabang. Gusto ko yung masipag na ginagawa talaga yung trabaho na pinupuntahan. He doesn't have a big ego, which is great. Diba? Sino yung may big ego? He doesn't have a big ego, which is great. Diba? He doesn't really care about things. Diba? So, he's a very decent fellow. Okay, so kasama din natin, nandyan si Maynardo Barrales, Mildred Paras, Marilyn Digma, nandyan din si Elida Pascua, Alma Pascua, George Sapitula, Angels, Emelia Pangilinan, Lotlot, Lou Jane, nandyan din si Diosdado Canonigo, Marlon Abordo, Marcelina Di Guzman, Nympha Nazaret from Bacolod City. Nandyan din si Los Redoble, Elizabeth Amora, Jean Rabara from UK, hi to Rosalie Descalzote, Romeo from Lancaster, California, Lauren Reyes, Mayra Domingo, and hi to Lenny Balmonte. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming mapagmahal na Diyos,
Inilalapit po namin sa inyo ang aming Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr. Ipagkaloob po ninyo sa kanya ang patuloy na proteksyon laban sa anumang panganib, intriga at masamang balak. Balutin po ninyo siya ng iyong kapayapaan at lakas ng loob sa bawat pasyang kanyang ginagawa. Bigyan niyo siya ng malinaw na isipan, pusong may malasakit at tapang na laging ipaglaban ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Naway manatili siyang matatag sa gitna ng pagsubok, mapagpakumbaba sa tagumpay at laging nakaangkla sa katotohanan at katarungan. Gabayan po ninyo siya araw-araw upang ang kanyang pamumuno ay maging instrumento ng kaunlaran, pagkakaisa at pag-asa ng aming bayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.